Mga munting liwanag. Sa isang malawak na gubat sa tabi ng isang maliit na nayon sa Laguna, may isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Iyon ang tahanan ni Nene, 7 taon gulang, kasama ang kanyang mga magulang na sina Mang Pedro at Aling Rosa, at ang kanyang kapatid na si Tutoy. Si Nene ay isang masayahing bata na mahilig maglakad sa gubat para kumuha ng bulaklak at makipaglaro sa mga ibon. Laging sinasabi sa kanya ng kanyang ina, "Nene, huwag kang lalabas ng gubat pagdating ng gabi, maaari kang maligaw, at ang gubat ay magiging madilim at takot na." Ngunit si Nene ay palaging nagbibiro at sinasabi, "Ina, hindi ako matatakot. Mayroon akong malakas na puso." Isang araw ng hapon, habang naglalaro sa gubat, nakakita si Nene ng isang napakagandang bulaklak na kulay lila na may maliliit na butas na parang bituin. Gustong-gusto niya itong kunin para ibigay sa kanyang ina, kaya tumakbo siya papunta rito. Hindi niya napansin na lalong lumalayo na siya sa kanilang kubo. Nang makakuha na siya ng bulaklak, tumingin siya sa paligid, at napagtanto niya na hindi na niya kilala ang mga puno at daanan na nakikita niya. Ang araw ay papalubog na, at ang gubat ay nagsisimula ng magdilim. "Tatay, ina, Tutoy," sumigaw si Nene, ngunit walang sumasagot kundi ang tinig ng mga ibon na papupunta na sa kanilang pugad. Ang lupa ay naging makitid at mahirap lakarin, at ang mga puno ay parang malalaking bato na nakaharang sa kanyang daan. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mukha, natatakot na siya, at nagsisisi na hindi niya sinunod ang kanyang ina. "Paano ako makakauwi?" bulong niya sa sarili, habang hawak-hawak ang bulaklak na kanyang kinuha. Ang gabi ay dumating na, at ang gubat ay naging ganap na madilim. Walang buwan, at walang liwanag maliban sa ilang bituin na nakikita sa ibabaw ng mga dahon ng puno. Si Nene ay umupo sa isang malaking bato, pinupunasan ang kanyang luha, at nagdasal, "Panginoon, tulungan mo ako na baka balik sa amin, pagkat naliligaw ako," dasal na pabulong ni Nene. Bigla na lamang, may nakita siyang maliit na liwanag na lumilipad sa kanyang harapan. Ito ay isang alitaptap na may kulay dilaw na liwanag na parang maliit na tala. Tumitingin ang alitaptap sa kanya, at parang may sinasabi, "Huwag kang matakot, sundin mo ako." Si Nene ay tumayo at tiningnan ang alitaptap, hindi siya sigurado, ngunit parang may kagalakan sa kanyang puso nang makita ito. Ang alitaptap ay lumipad ng kaunti palayo, pagkatapos ay tumitingin muli kay Nene. Sinusundan ni Nene ito, at habang siya ay naglalakad, mas maraming alitaptap ang dumating, 1, 2, 3, hanggang sa may isang hanay na liwanag na lumilipad sa kanyang harapan. Ang kanilang liwanag ay nagpapaliwanag ng daan sa gubat, kaya hindi na nahihirapan si Nene na lakarin ang putik at mga sanga. Habang sinusundan niya ang mga alitaptap, naririnig niya ang kanilang mahinang tinig na parang nagkukwento, "Kami ang mga alitaptap ng gubat. Sinusundan namin ang mga bata na maligaw, para ibigay sa kanila ang daan pauwi." Si Nene ay ngumiti at sinabi, "Salamat sa inyo. Hindi na ako takot ngayon." Ang mga alitaptap ay lumilipad ng dahan-dahan, at si Nene ay sinusundan sila ng mabagal. Nakakita siya ng mga puno na kanyang kinikilala, ang malaking puno ng nyog na malapit sa kanilang kubo, ang maliit na sapa na pinaglalaro nila ni Tutoy, at ang bakuran ni Aling Rosa na may maraming gulay. Pagkaraan ng ilang minuto, nakakita na siya ng kanilang maliit na kubo, at nakikita niya ang kanyang mga magulang at kapatid na nakatayo sa labas, naghihintay sa kanya at umiiyak. "Nene, Nene ko," sumigaw si Mang Pedro, at tumakbo siya papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Salamat sa may kapal, nakauwi ka na." Si Aling Rosa ay niyakap din siya at sinabi, "Anak, bakit ka lumabas ng gubat hanggang gabi?" "Nag-alala kami ng husto." Si Nene ay itinuro ang mga alitaptap na nasa langit, na patuloy na lumilipad at nagpapaliwanag ng kanilang kubo. "Ina, sila ang tumulong sa akin. Ang kanilang liwanag ang nagdala sa akin pauwi." Ang mga magulang ni Nene ay tumingin sa langit at nakita ang mga alitaptap. Napangiti sila at nagpasalamat. Ang mga alitaptap ay lumilipad ng kaunti palayo, at parang nagwawakas sila ng isang kanta bago sila mawala sa kadiliman ng gubat. Mula noong araw na iyon, si Nene ay hindi na lumalabas ng gubat pagdating ng gabi. Ngunit tuwing gabi, kapag nakikita niya ang mga alitaptap na lumilipad sa langit, tumitingin siya sa kanila at ngumiti. Sinasabi niya sa kanyang kapatid na si Tutoy, "Tutoy, ang mga alitaptap ay ang mga ilaw ng gubat. Kapag ikaw ay maligaw, sila ang magtuturo sa iyo ng daan pauwi." Ang mga alitaptap ay patuloy na lumilipad sa gubat tuwing gabi, nagpapaliwanag ng daan para sa mga taong naliligaw. At si Nene ay palaging nagpapasalamat sa kanilang liwanag, ang liwanag na nagdala sa kanya pabalik sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya, at sa kanyang kaligtasan. Ang pangunahing moral ng kwento ay, dapat nating sundin ang payo ng mga taong mahal natin dahil ito ay para sa ating kaligtasan, at sa oras ng kahirapan o takot, may palaging liwanag, o tulong na darating mula sa hindi inaasahang pinagmumulan, na magtuturo sa atin ng daan, pabalik sa tamang landas.